In case gusto niyo balikan ang ato ang lesson, ato yung ginahimo, ato ni siyang gina-capture sa video. Aron na kung namoy higayon nga wala mo ginahimo, uli nato sa atong balay, bay ka ginahimo, wala kay buhaton. Hangin unta mo nga maglingkod, pangitaon niyo magtutudlo, di lang kay ako, magdili, natay mga magtutudlo sa inyong area na ginapaningkamutan na i-capture ang every lesson na nagalingkod ang mga anak sa Ginoo aron makakatun. And somehow, ang ginagamit sa Ginoo, ang ilang kinabuhi, aron na mahingkod na sa ato ang pagtuon. Atong sakto na ato ang kinabuhi sa espirituhanong dasdas, mano-mano. So, individual niya siya. Dili mo kapangabugar na ko. Klarohan na yung istorya. Dili mo makapangabugar na ko. Kung dili sab ko makapangabugar ninyo. Pero ang sakto nga istorya, tungod kay gihatagan ta og intellect sa Ginoo, gitagaan ta og kalag sa Dios, and then natay dunggan. Ato ni siyang ablihan, aron nga sa panahon nga ang atong hindulong og abli, ang balaan na espiritu nga nakakita nato tungod kay wa may matagog sa tubangan sa ato ang Ginoo ug siya atong magtutudlo karon nabuntag. Siya ang magpadayag kanato mga kamatuoran kung kita positibo sa huna-huna, pagbansay, o pag-usig sa aning tanan. Now, hinumdumo nato pag-ayo na sa matag karon ug niya nga kita nagaginhawa, ang pinakalabaw nga atong istoryahan kagabi, ang pinakalabaw nga investment nga buhaton sa tawo kabal mo isa ang pagtuong tagyan sa pulong sa Ginoo kay mao ni siya ang butang nga maglungtad hangtod sa walay katugtuban. So kung naang may higayon nga sumpayan ang ato ang kinabuhi, ang akong pagpangabay ninyo, na di lang kami ang mga pastor ang naikatakos na maglingkod o magtuon, kung dili kamusap. Pero kung pananglitan, dili magini sa tanan musulod sa inyo hang alimpatakan, balikin ninyo, pangitaan lang ninyo sa YouTube ang ako ang pangalan, Clark Zuico, and then natin mga ipang-download na mga lessons, ato ang mga lecture classes, Davao City, Bukidnon, Palo-Palo, because my gift is into teaching. Kung asa tayo dispatch sa Ginoo, ginapreparar na itong kaugalingon sa matag karon niya, I am sitting in the field of my study. Lingkod, tuon sa pulong sa Ginoo, aron kung naa may invitation, Pastor, pwede ba ka sa December 6 and 7? Actually, si Pastor JD, 2 months ago, yan di pa booking ang schedule. Pwede ba ka, that's November 1. November 1 at pang-abot ka. And then, following day, niya kung pwede ba na ikaw among magtutudlo karong December 6 and 7. And tungod kay pagtanaw sa schedule, libre, I get it. And since ready ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mao ni ang atong gipangandaman aron kung kinsa man kanato ang positibo sa pagpaminaw. Ayo sa una-una ato ang mga butang gibilin sa balay. Basig na kay gitig ang dito, na kay giluto dito, or unsa man ang mga problema tuwa dito sa inyong balay or sa inyong balay. Please, this is not about time for you to think about those things. So, ibilin sa to. Magasulod ta sa pinakalabaw pagsimba karon na buntag, walay lahi kung dili ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, labi na kay magpatukod na. Pag-ingon na edification, this is actually a building. Construction. Kaganina si Brother Pablo. Si Brother Pablo yun siya nga ato siya Davao kay nag-construction siya dito. Na ay construction sa physical na kahintang, na apoy construction sa ato ang kay lagluman, kay buturan sa atong existence. Walay lain to dili kaning complex or building mga kwarto sa sulod sa atong kinabuhi na positibo ka sa pagkilala ani mutabang ang balaan na espiritu sa pagpanday sa imuhang pagtubo. Ingon ni Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 3, somewhere between that chapter. Ingon niya, ako ang si Apollos ang nagbunyag, apa na ang balaan nga espiritu, mao ang magpatindog. Ready na mo? Ready na mo? Okay. Salamat kayo sa mga pagtulunan sa rightly dividing the Word of God na itong naangkon na samtang nato nga musulod na sa dapit sa trono sa grasya kinahanglan tinlo. So, in a moment of silence, linong sa takadali, and then just bow down your heads kay magasulod ta sa trono sa grasya
sa pagpanguna sa ato ang pagampo. Pangabayon nato ang padangin sa pagpanudlo sa Balaan na Espiritu mag-ampo ta. Kalipay kayo na maamahan ang higayon na imong isumpay sa akong kinabuhi karon nga buntag. Wala pa may ikuha physically, so wala pa chance. Still have the chance to sit down and listen to your words. Dili sa imuhang tao na magtutudlo, o dili sa Balaan na Espiritu nga mao ang magtutudlo nga somehow mao giingong Ginoong Jesus. When I go, the Holy Spirit will come and He will teach you with all the truth. And somehow, kanya mga kamatuoran, makakad ka na mo ang giya, laygay, nga masakwa na mo ang kagawasan. You should know truth, and truth will set you free. So, karoon na buntag, salamat kayo, tungkol kayo padayon ni sa pagbahig-bahig sa pulong sa Ginoo. Pahinumdum sa mo, ang pulong sa Ginoo, labaw pa kini siya nga mahait sa sundang aduha ang suwag. Panalukso kini siya sa among kalag, sa among espiritu, meaning maghimo ni siya og surgery. Ay mga things in us na kinahanglan og refinement, mga kinahanglan nga operahan ang amo ang kalag na nagkuha og kadasig, kaikag, kusog sa pamaagi ni Adan ug dili ni siya dawaton sa presensya sa Ginoo. Mao na nga ang pulong sa Ginoo bagay maghugas, the same time maghimo og pag-opera aron nga sa espiritu kabahin kay buhi ang matag usa. Ikaw bilang nasayang Ginoo kinsa ang nag-respond sa gihimo ni Ginoong Jesus dito sa cross, dili sa mo credit kundi dili sa iyaha nga naghimo sa tanang panguhat aron nga mahimo ming anak sa Ginoo. And then somehow ang pulong ni Ginoong Jesus mao ang maghatag og husay, maghatag og sunbad sa among kinabuhi aron nga mamahingkod ni magausisa sa hunahuna o espirituhanong kasing-kasing. Wala ingon gid ni Pablo ang tanang balaan na kasulatan sa panahon ng twilight years before siya putlan o ulo, ang iyang ingon kay Timothy, ang tanang balaang kasulatan. So from Genesis to Revelation, you have to realize and understand ni sabto ni siya sa pagbahin-bahin, tinguhaon nga masabtan ni siya sa kapaiguan nga kahimtang. And then ingon niya, naikatapos sa pagpanudlo, pagbadlong, pagtulid, sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron nga ang anak sa Ginoo mamahimong masinangkapan sa paghimog maayong buhat. And maayo there is actually from the Greek text agathos, and it's divine good. Mahimo lang humot na halad ang among kinabuhi kung naami abunansya sa pulong sa Ginoo nga amo nang gisulod sa bangko sa amo ang hunahuna. Mao nang ingon gid ni Pablo, I have these treasures na ako'y bahandi aning palayok. I have these treasures in the jars of clay so that ang manifestation sa power dili gikan sa tawhanon kundi dili balik sa imuha amahan. So salamat kaayo sa imuhang mga plano nga imong gipadayag kanamo ug sa pag-execute ni Ginoong Jesus ug sa among tunga karon ginatudlo sa Balaan na Espiritu nga mao siya magpahamtang sa hunahuna sa matag usa. And then ingon niya tuon isip magbubuhat nga dili angay mahadlok, and then you somehow dissect the Word of God. You rightly divide the Word of truth. Salamat kay Ginoo sa higayon ug among ibalik kanimo ang tanan, pagpasalamat ug pagpasidungog sa matami sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. A little background of me. Ako tong usa ka tawo na daghang pangutana. Way back in 2005, I had questions, and then somehow ang turning point sa ako ang question na usa ka missionary nga gipadala sa Ginoo dito sa Cebu. We had our business. And then pag-abot dito sa Cebu, kaya nagpaila siya ng missionary, and I had this plenty of questions. Ginabay na ko ang pangutana. 1 John chapter 5 verse 16. Sir, kung saan mong ikaingon aning 1 John chapter 5 verse 16 nga naisala nga dili mo sampot sa kamatayon, ug na ko'y sala nga dili mo sampot sa kamatayon. Kanibang digil ko matubag dahil sa pangutana. Ang iyang tubag sa ako, dili ta Ginoo aron tubagon ang atong tanan nga mga pangutana. What? Gibiyaan na ko siya, wala pa nahuman ang among session. Biyaan na ko siya, ulit ko sa balay. Kapag mo sa kong gihimo, ato ko sa CR, naghilak ko sa Ginoo. Wala ko kayong balo, wala na akong giurasan kung pila kong kauras na naglingkod dito sa basin. Ang akong ingon sa iya, kung ikaw ang Diyos na maalam mo sa tanan, anong nagpadala man kang tao din sa Cebu na supposedly mutubag sa akong pangutana? Wala akong gilabay sa Ginoo. After a month, I got this call. Akong papa manggod,
graduate sa Philippine Biblical Theological School, PBTS, Baguio City. Yung mga ito akong desire. At tinan mo rin akong desire. Pag ingon ni Papa, sharing na yun ako pa. Ang ako ag yung calling karon, bisan pa tinuod nga somehow, ba akong dagan sa negosyo, gusto na akong mabagto Baguio. Gusto na ako nga makit-an pa, matungkad na ako ang ato ang Ginoo. And then, unknowingly, wala na ko to unexpectedly, wala na akong ginakuha itong expectation. Ngayon ni Papa, ayaw nag-adto sa Baguio. Baling din sa Davao. Kaya umuad to kag Baguio, I had been there. Wala na to baga akong mga pangutana dito. Akong advice ni mo, lukat ka o ticket, ato din sa Davao, kay na ako'y nasapon ng magtutudlo. At first, grabe ang lantugi nila ni Sir Daryl. Kung kinsa man ang naka-encounter sa panahon nga nagatudlo si Sir Daryl, tuwa dito ang Papa, magsinggitanay sila sa kwarto. Tinoy, naka dito? Wala ka. Singgitanay sila sa kwarto nga, dili mahuman ang ilang klase. And somehow, sa panahon nga naglingkod ko, to make the long story short, lingkod ko, I had my 5 months of training, tanan nga akong mga questions. Pabalo mo, sa passion ba na to nga magtuon, ako'y ballpen na ako'y notebook. Gusto ko musulat, pero dili gyud kaapas ang akong ballpen ug akong notebook sa pag. Dili mo ta kabalo mag-steno. So kung di mo, hama na lang minawtan. Dili magyud kaapas ang ako ang pahunahon sa dila istorya sa atong magtutuluyan. Sir Daryl was used by the Lord to be a vessel. So sa ang point? Ang point karon nabuntag kung seryoso ka nga nagatuon sa pulong sa Ginoo. Una-una ni siya. Gistoryahan na mo ni kagabi, kung absent ka kagabi, pag-atubang nato kay Ginoong Jesus, dili ko makaingon nga, membro na siya sa Malaway Baptist Church, Lord, kauban na mo na siya dito. Dili ko makaingana, dili ko si Pastor JD nga makaingon sa kuha dito sa akong account nga, kauban na mo na siya sa among missionary journey nga tuwa ni Bukid. No. Ikaw o ikaw lang ang matubang kang Kristo sa panahon nga i-account kaniya kung sa inyong nahibaluan sa pulong sa Diyos. Kagabi, gitanaw nato to ang Romans chapter 14 verse 12. Each one of us will give an account. And account there is actually logos. Sabihin ka, ako, dikon ko, ako, dugay na ko nga nangalag. sa Malaway Baptist Church, is this, Upper Lagumit Baptist Church. Ako, dugay ako sa Upper Lagumit Baptist Church. Hambog kay tang, matubang kang Kristo. Pero ang pangutana dahil, number 1, unsa ang doktrina nga mong nahibaluan? Unsa ang sunod nga doktrina? So, Pauline Dispensational Church sa Upper Lagumit. And then you rightly dividing the word. Ang accounting nga buhaton sa Ginoo when we face Him is the word. Wala na ko ni gilabay nga text. You just write it down in your notebook. In John chapter 12 verse 48, ingon ni Jesus Christ, na mag-judge ka na to. Kinsa ang mag-judge? The word. Logos. Kung sa mga doktrina, kung sa mga pamaagi, kung sa mga pamatasan, kung sa mga operational tools, kung sa mga techniques, kung kamatuoran nga nahingkod na ta sa akong pagtulunan. So in short, dili ni siya kay sa 10 years sa imuhang pagkakristohanon. Regardless kung 10 years man na siya, kung 15 years man na siya, pero kung naa din 1 year pa lang siya nga nagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero gigil kayo siya na makuha ang pulong sa Ginoo. Kung sa inyo ni Ginoong Jesus, ang una, maulahin. Ang ulahin? Alright. So, again, dili ni siya kay kung kinsa ang nauna, kung kinsa ang dugay na, kung dili, unsa kadigil ang imuhang kinabuhi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Are you ready? Tanaw na to sa atong slides. Magpatindog ta og construction sa building. So edification is a building, complex of the soul. Tanaw na to ni siya dito sa ato ang gihatag na teksto karon nabuntag. Pasikad ni siya sa katong mga nadinhi kagabi ang atong gitun-an kagabi regarding sa letter K. Unsa itong K? Ang I. Incarnation. Ang N, names. Ang D, deity. Ang P, pre-existence. Ang H, humanity. Ang HU, hypostatic union. Ang R, rock.
Pag imo na siyang balik-balikan, pag nasinsil na siya sa imong una-una, bisang pag balik-balik taron ka sa imong kaistorya, tungod kay naa kay gunit nga asset, pulong sa Ginoo, ablihan nimo ang imong bakba nga naay gahom. So atong i-connect atong lesson kagabi sa Hebrews chapter 6 and in Philippians chapter 3 verse 14. Makita ra ninyo sa likod. In Philippians chapter 3 verse 14, ingon ni Pablo, I press on toward the goal for the prize of the upward call. Atong isipon nga katong spiritual matured lang na mga believers ang naay press up premyo. Katong nagtubo sa kaalam ug kahibalo ni Kristo or katong naay gold, naay silver, ug naay precious stones. Kung komportable ka nga nahimo ra kag luwas, luwas na bitaw ko. Akong kinabuhi na lang mo kanta na lang ko, que sera, sera. Whatever will be. Pag maunang imuhang batasan, luwas ka tinuod. Pag abot dito, wag kay imuha. Wa kay gold, wa kay silver, wala kay precious stones. Pag tawag ni Ginoong Hesus sa imuhang pangalan, saka ka sa stage. Ang imuhang dawaton, wood, kahoy, dagami, pinagapasan, tistingan sa kalayo, maug daw dili. Wag kay imuha. Ang naalang sa imuha, katong incorruptible body. Pero wala kay, kita mo sa katong sanina sa admiral, sa general, nakaputi siya, dili siya katong parehas sa katong naa sa private, nakaputi siya, daghang kay siya palamuti na patches din na siya stars, na siya yung mga stones, klase-klase ng mga stones. At the same time, napoy ihatag Ginoo nga korona sa matag usa nga nagtubo sa kaalam ug kahibalo. So ang encouragement ni Pablo adto taning spiritual maturity. Kabalo mo kung sa gihatag nga asset sa Ginoo nimo nako nga parehas ta oras. Sige daw, taasan kamo kinsa nga 29 ka oras matag adlaw. Kinsa man nay 35 oras matag adlaw. Parehas tang tanan natay 24 hours. Pero ayaw himuang alibay nga awa ko'y panahon di ko katuon. Gihatag na tanan. Kabalo ba mo nga blessed kayo mo sa inyong geographical location? Kay matag adlaw na si Pastor Alex, makita na ko live na panahon nga nagatudlo, right? Pastor Danny, Pastor G, nasa inyong kahintang. Kami dito sa among dapit, wow, mangita kami dito. Aside sa syempre ang naguna, si Papa, ako, maihap kagid ang ingon nga mo barog sa pagtudlo aning rightly dividing the word of God. Munang kamo blessed kayo mo sa inyong geographical location. Nga muna, kung naay higayon nga makalingkod, makapaminaw sa pulong sa Ginoo, buhata. Kaya dili tanan bugno para sa mga kusgan. Dili tanan nga kaalam para tanan sa mga intelihente. Dili tanan nga mga tinapay para sa mga dato. Apan ang oras ug tsansa gihatag kanatong tanan. That's Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Just write it down in your notebooks para naamoy something to check on me sa pulong sa Ginoo kung pananglitan mo balik mo sa pulong sa Ginoo sa pagtuon. In verse 15, okay, let those of us who are mature, spiritually matured, think this way. Unsang isip mo niya? Das, matag adlaw, Lunes, Martes, Merkulis, Wibis, Biyernes, Sabado, Domingo, pangutana sa kadali. Sa usa ka semana kapila ta magkaon. Sa ato ang kanon ug sudan. Napay merienda. Naay pamahaw, paniudto, panihapon, iapila to ang merienda. Kwentaha daw kuno, wala ko ta nagkwenta. Try daw kwenta. Pila ka minuto nagkaon sa imong pamahaw. Kaya isa maabot pag usa ka oras ug tunga kay hapang kakaon ga chismis. Ya, natay ka istorya. Paniudto. Another kuno nato isa ka oras. Panihapon another usa ka oras. Ipakapin pa ginato ang merienda butang nato naatay 4 ka oras nga nagkaon sa ato ang kanunon. Kanon ug sudan. Pagkahuman nga magbiya ning atong lawas. Aning kalibutan, madala ba nato ang ato ang master dito sa langit? Makaingon ba ito ka? Kung mo na si Ginoong Hesus, may kaingon, Lord, daw? Dako kayo! Dili, oy! Pagutanon sa inyo sa Ginoo, tungod kay John chapter 12 verse 48, na ay maghusay nimo, ang maghusay nimo, kung sa inyong nahibaluan na pagtulungan,
sa inyong nahibalo ng pamaagi, pamatasan, doktrina, ang i-present nato sa Ginoo ang ato ang kahibalo. So that's that. And then ingon niya, and if anything you think otherwise, meaning kung mulikoy ang imuha muna i-reveal na siya sa Ginoo nga, dili na mao. Dili na mao. Kaya ang gusto gid samahan kung ang amahan nato dinhi, nagapamakpang kita natong amahan. Clark, dagan. I have the gold. I have the silver. And I'm preparing for the precious stones. Mao nang si Pablo ingon niya, ang akong pagdagan, akong ginaisip. Okay? Isip ko nga nagadagan kung akong ginadisiplina, akong kaugalingon, kung sa akong giuna-una, kung sa akong nakita, kung sa akong nasimutan, kung sa akong nadunggan, kung sa akong natilawan, kung sa akong natandog. Kabalo ba mo kung nag-wrestle si Pablo sa iyang lawas sa Romans chapter 7? Ingon sa maguli klasihan nga, ang butang na dili angay buhaton ako, mo to akong ginabuhat. Ang butang ta na makapahimaya sa Ginoo, mo tong dili na ako ginabuhat. So kinahanglan disiplinahan nato atong kaugalingon. But that's not actually our topic this morning. Tanaw na to ang 7 ka-floors. That's perfect number. 7 ka-ang atong tan-awon karon nabuntag sa pagpatindog aning building. Dili ni siya physical na building, pero para lang makuha nato ang idea. Tanaw na to ang pagpadayon ani. Okay? So muna itsura. Gwapo dili. Pero sa atubangan sa Ginoo pagka nagtubo ta sa kanan kahibalo, mas gwapo pa ni nga building. So narin ha ang first floor color yellow, ang second floor color white, third floor color red, fourth floor color gray, fifth floor pasensya na pero na siyang orange na na mixture of brown or orange, sixth floor blue, and seventh floor green. And blessed kahit ang naay naghuunang nagtudlo kanatod kay katong mga gibuhian nga pulong ni Pablo ganina diri itong mga term gawon invisible heroes. At least somehow dili na ko maglisod nga i-accommodate sa inyo ang kini mga pulong kay naguna ng inyong mga lessons. Naano mo yung mga vocabulary, naano mo yung mga pulong nga nabutandaan sa inyong hunahuna mag-istoryahan na yung mga ganitong invisible heroes. Probably and perhaps, I will assume this, nga naan mo'y nahibaluan. So atong goal, the prize of high calling is, unsa gani? 7th floor. Pero kagul pa mo, na yung mga Kristohanon karon 10 years ago, kung pananglitan ato ni siyang husayon sa lumba sa dagat, ready, on your mark. 10 years na, on your mark. 15 years na, on your mark. Wala akong go. Pero na ay mga naulahi na nagdagan na. On your mark, get set, go. Taka na siya. And he is pressing and she is pressing the mark. Now, are you ready? Para makita natin kung saan kaning mga pagtuon, first floor, second floor, third floor, fourth floor, hangtod sa 7th floor. Ibutang lang sa inyo muna-una ang akong lesson kagabi kay mauto siya ang pundasyon, ang identity ni Ginoong Jesus. Okay? In Proverbs chapter 24 verse 3, kung saan nato nga principle. Ingon ni King Solomon, by wisdom. Wisdom here is kokma. And kokma is actually, sa Griego nga pinulunganan na siya duha ka bahig. Ang duha ka bahig is, ang wisdom number 1 is epinosis. Ang epinosis is, kay nakasabot ka nga nung buhaton nimo ang imong ministry, nga nung i-exercise imong spiritual gift, ang tawag ana epinosis. Wisdom. And other thing, wisdom is Sophia. Pag maingon nga Sophia, tungod kay nakasabot na ka sa imuhang ministry, nga mao ni siyang imuhang gaza, pag imo na siyang gina-execute, ang tawag ana Sophia. So ingon ni King Solomon, by both epinosis and Sophia, a house, this is actually the spiritual house. Sulod sa ako ang kalag, nagapanday ko og building. So naay ginapanday, dili ka mo ang magpanday, kundi ako mismo. Pasikad sa atong magtutudlo ng atong gipaminawan. Alright? Is built and by understanding information, it is established. Verse 4.
By knowledge, the Word of God. Okay, the Word of God is alive, is powerful. All Scripture is God-breathed, profitable for doctrine, for reproof. Ingon ni Pablo, study. So ingon niya din ha, by knowledge, the Word of God. The rooms are filled with all precious and pleasant riches. Now, kinsa makaadto sa inyo og building nga sulod ninyo sa building walay kwarto? Pangit kayo ang building, patito pa siya building tapos walay mga kwarto. Sa spiritual life in ani gihapon matag ang sa building na ay mga kwarto, and then ang kanang mga kwarto it is filled with precious and pleasant riches. Kabalo ba mo sa Psalms? Write it down. Psalms 119 verse 72. Ingon sa salmista, the word of God I considered it to be thousands of pieces of gold. Kinsa nakita sa inyo gold? Ako lang siguro nakita ko gold. Gold. Ingon sa salmista, kining pulong sa Ginoo ako gigitreat na thousands of gold and pieces of silver. Ug atong sabton nga ang pulong sa Ginoo nga atong gitago sa atong kalag, mao ni siya iyang gina-identify. Next, in Proverbs chapter 24 verse 5, o timanin ninyo ha, pag-abot sa 24 verse 5, a wise man, ang word nga man din ha is Geber in the Hebrew, and Geber means warrior. So kitang tanan isip anak sa Ginoo, we are actually warriors. Di lang kay si pastor, di lang kay to ang diakono, kundi kitang tanan mga warriors. Ang sa atong weapon, ang pulong sa Ginoo, buto yung bitaw ni Pablo, suot niyang iyong hinagiban. Belt of truth, breastplate of righteousness, the shoes in the gospel of peace, the helmet of salvation, the shield of faith, the sword of the Spirit, which is the exact doctrine na inyong atong i-exercise at any given situation, and at all times pray in the Spirit. Again, a wise man, warrior, is full of strength, and a man of knowledge enhances his mind. Verse 6. Again, ni King Solomon, for by wise guidance from the Word of God, you can wage your war. Again, Christians, we are at war. Isa ito ang kontra. Akong kaugalingon, prinsipyos kalibutan, timanin niyo ha, when we go out, after ani, daghan kayo is i-present si Satan. Say i-present, para ma-detour ta sa ato ang huna-huna, iyang i-present ang trabaho, i-present niya ang organization, i-present niya atong recreation, i-present niya ang music, i-present niya ang akademya, na ma-focus ta kung asa ang i-present dito sa institusyon, i-present niya ang negosyo. Na wala tagaingon nga alaot ni siya ng mga butang. Mahimo lamang ni siyang evil alaot kung giuna nato nila priority sa ato ang kinabuhi kaysa sa pulong sa Ginoo. I-present niya ang superstitious belief. And it's my prayer na dili ta ingon matrap kay kabalo ko ani may mga places man God labi na dito sa mua na kung usa ka na gani ka sa mga ingani dapit mga bukid, okay, daghan ang mga tao nga naay mga tinuuhang buktot. Pwede ka na-introduce ni Satan na somehow i-infuse na sa tuwa ang kadlo. Pero again, atong sabton na ang next na statement, and in abundance of counselors. This is actually Bible doctrine. Ang kadagaya sa pulong sa Ginoo, abundance of counselors, there is victory. Para sa unsa pang giingon ni Isaiah in Isaiah chapter 11 verse 2. Write it down again sa inyong mga notebooks. In Isaiah chapter 11 verse 2, the Holy Spirit, pag-abot, puyo niya nato, He is the Spirit of wisdom, of understanding, of counsel, of knowledge, respect of the Lord. And somehow, kung nahingkod ta sa pulong sa Ginoo, dili kalikayan nga, mahimotang victorious. Gusto nimo or gusto ba nato kang madinaugon ta sa atong dasdas? Ang sekreto lang, tuon. Doctrine in the morning, doctrine in the noontime, doctrine in the evening, doctrine every time.
That's why, bisang pag-unsa ka busy, kita mo gina siya ni Mrs. Bisang pag-unsa ka busy sa amo ang schedule, going back sa mua, na negosyo, that when I had the chance, kung blanco akong time, tapos wala ko yung nabutang sa akong scheduling, I have to sit down and study the word, study the word, study the word. Kaya nasabta nato nga ang butang lang ang magpadayon hangtod sa walay katugtuban mo ang pulong sa Ginoo. Kaya kung dili mo magtuon, dili ta magtuon. Kita ninyo sa ni Pablo in Ephesians chapter 4 verse 27. Give no opportunity, from the Greek word topos. And topos mean room. Kung nagpatindog ka o building, first floor to 7th floor, kung wala ka naghatag panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ingani ang lesson. If you don't eat from the tree of life, tingnan naman, wisdom for those people who had get wisdom is it's like eating from the tree of life. Pero kung wala mo nagkaon sa tree of life, by default, kaon ta sa tree of knowledge, which is good, human good, and evil. Walang kinahanglan, kung natahigayon nga makalingkod, makapaminaw, do it. Kaya nga naman, kung dili nato buhaton, mo provide di tag kwarto para sa yawa. Mahimo bitang biktima. Next. In Ephesians chapter 2 verse 21, in whom the whole structure, that's Jesus Christ, no? Being joined together grows into a holy temple in the Lord. So kung nakita ninyo ang picture, i-assume ninyo nga kamo ni siya, kining worker. Makita ba rin sa likod? I-assume ninyo nga kining tao din eh. Makita ninyo? Dahil sa ninyo, kining tao. O, ikaw na siya. Ang imuhang ipatindog kaning whole structure, being joined together grows into a holy temple in the Lord. May kinahanglan na mapatindog nato ang building. Next verse. And He gave apostles, tapos na siya nagasa, the prophets, tapos na siya nagasa. In fact, nagsulat ang mga propeta, wala sila sa mga kasabot kung saan propesya. Pero ingon ni Peter, in 1 Peter, write it down again, 1 Peter chapter 1, verse 12. Ang kini nga mga propeta nagsulat siya para natong tanan karon. Pero ang yawa, ang ginahimo niya, tulong mong tanan. Tulong. Muna ingon ni Pablo sa Ephesians chapter 5, I believe that's verse 14. Arise, awake, so that Christ will shine on you. Pero ang yawa, nagahimog sa tanong pamagi para dili masabtan. No, ang pagsulat sa apostoles o propeta. And in our time today, the evangelists, the pastors and teachers, this is my gift. Alright? Kung saan iyang objective? Para na mahimong maikwipo ang mga santos sa Ginoo, ang mga anak sa Diyos, for the work of the ministry, for the building. Kita niyo ang word? The building. So, kamo mismo sa inyong pagpaminaw, sa akong pagpaminaw, sa akong magtutudlo, ako ang nagapanday. A little here, ingon ni sa Isaiah, the word of God comes from precepts after precepts after precepts. That's actually from kav, na word in the Hebrew. Meaning, commandments after commandments after commandments. A little here, a little there, line after line after line. Murang kinahanglan ko magtuon, maghatag og panahon sa paglingkod, pagtuon sa pulong sa Ginoo para kung makonek na sa tanan, mahimong building of the body of Christ. And this is actually singular. Dili siya plural. So, dili na ako obligasyon ang pagpatubo sa imong kalag. Ikaw ang naay obligasyon. Ako ang naay obligasyon nga sa panahon nga naay opportunity. Akong buhaton, i-maximize, i-expedite, i-exhaust ang akong panahon. I should love the Lord my God with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Para na mapanday ni siya kayong objective, building of the body of Christ. Now, next slide. From whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped. Mahimula na siyang ma-equip sa pulong sa Ginoo. When each part is working properly, kagalinang buntag, nag-istoryahan na yung Pastor JB. Salamat kayo na sa inyong geographical location na tudlo kaninyo ang mga gasa. Kisa naka-memorize sa mga gasa? Pastor teacher, exhortation, evangelist, teacher, helps, giving, leadership, administration, mercy, and service. Kung nakatuna siya sa pulong sa Ginoo, ang objective, okay?
when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself in love. Nakita mo niyo yung word na love? This is not pattern of emotions. This is the pattern of thinking of God. We have the mind of Christ. This is agape. Right? So, muna na itsura. Ready na ba mo patindog sa building? Okay? Napalan to sa introduction. Okay? Patindog na nato ang spiritual building, first floor to second floor. Pero na ay i-consider kung imong tan-awon man god ang kanang building, usa sa mga wala nato na consider ang ilalom. Makaingon kang mapagtanaw mo sa building, ma-appreciate mo. Wow! Ang nakita lang nato ang naas-taas. Pero kung imong gisubay sa panahon nga nagipatindog na building sa Davao City, na pinakataas din na building, tawag nila Vivaldi Residences. Kabalo mo pila ka tuig nila gipatukod ang kanang building, I believe abot og 10 years. Kaya dito pa lang sa pagbutang sa pundasyon, halos 7 ka tuig ang ilang incur para lang ipaligon ang pundasyon. Mao nang karon na buntag ug dili ka lig-on sa pundasyon, pwede gyud kayo makuyang ta sa ato ang pagduon. Mao ning kinahanglan ang pundasyon. Usa sa akong gitan-aw kagabi, mo na ni i-relate nato ang identity ni Jesus Christ, his kenosis, incarnation, his names, his deity, his pre-existence, his humanity, hypostatic union, and the rock. Mao ni siya tanang component na gi-mix. Nagibutang dito aron nga ang bakal maligon. Masulid. That's why tanawon sa nato ang pundasyon. Panahon nga nagtuot sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. Sa akong pagtuon nahimo na ni siyang 57 benefits or privileges. Kung isa-isahon nato karon na buntag kung unsa ang ingredient sa akong pundasyon. You can picture it out, pwede niyo i-picturean. Or ihatag na ko kay Pastor JD pagkahuman sa ato ang lesson. So, panahon nga nagtuot sa gihimo ni Ginoong Jesus. O mo nang ayaw to sa hadlokon ka, wala ang kalwa. Salud ko, di ka may langit. Agsyo diha. Ang mawala sa to ang rewards. Kaya sa panahon nga nagtuot sa gihimo ni Ginoong Jesus, giun sa ta. Gipuy-an ta sa balaan na espiritu. Nganong moadto man ang tao sa linaw kalayo, kay patay siya sa espiritu. Kung sa nakon yung atensyon diha sa luyo. Sa panahon nga nahimugso ta sa yuta, kang Adan na atay lawas ug kalag. Apan ko ang tao mingtuo sa gihimo ni Kristo sa cross nga siya namatay, gilubong na banhaw, mabuhi ang human spirit. Pero kabalo ba mo nga ang yawa napa siya'y gunit? Kunahuna ko na ito, nga naata sa home court advantage ni Satan. Satan is the God of this world. In the physical paradigm. Mao na nga gusto niya linlangon atong mga mata. Mabantay ko din yung mga bata. Mga ginikanan, ayaw pasagdi ang mga bata nga malulong sa cellphone. Muingon ka, di man na addict sa droga. Hulang ta. Ihatag ang cellphone, pasag di siya nga magsigidula, matingala na lang ka, matingurok na yan. Satan is in control of this world, and he is the prince of the air. Ephesians chapter 2 verse 2, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Pero sa panahon nga nabuhi ang human spirit, gipuy-an ta sa balaan nga espiritu, mauna nga pagmamatay man ang lawas. Ito yan ang lawas kay taning, 1 Corinthians 5. Hatag ng lawas kay tani. Kaingon dito sa Ecclesiastes 12:7, ang ruach, the spirit, goes back to the Lord na maong naghatag sa iya. Itahid dito sa Titus chapter 3 verse 5 and 6. Sa panahon nga ang tao nagtuo sa gihimo ni Kristo, mabuhi ang human spirit. Kaning espiritu sa tao mubalik sa Dios, kadi niya ang kalag. So tungod kay nagtuo ang tao sa gihimo ni Kristo sa cross, gipuy-an siya sa balaan nga espiritu. Number 2, gisilyuhan siya sa balaan nga espiritu. Number 3, naay spiritual gift. Mao kinahanglan to na ng spiritual gift. Sunod, kitaganan siya og spiritual life. 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 49. Gihatag na diskurso ni Pablo. Ang una ang natural, ang ulahi ang spiritual.
Nakuha nato ang natural kay Adan. Ang ikaduha mao ang spiritual. So gitagaan tawag spiritual life. Number 5, pundasyon natay access sa Ginoo. Salamat kayo master sa atong pagistoryahan na kagaling nagistoryahan na mina ang mga magtutuo di ay kinahanglan nato siya i-consider. Kung naa kay mga concerns kinabuhi, di na kinahanglan tawagan si pastor. Kapag ba mo nga you have access to the Lord? Mga pari tantangan. Mao na ginapahimutang sa Ginoo ang pundasyon aron nga panahon nga kay problema, sakit imong ulo kay daghan kay kaginatubang concern, iluhod na sa Ginoo kay naatay katapos nga magpanuol sa trono sa grasya. Next, number 6. Baptism there is baptizo. Meaning, gi-identify ta sa balaan nga espiritu. Kabalo mo nga hindi ninyo po makita nga nagasiga. Dili ta sa po makita nga nagasiga. Pero sa demonic realm, sa spiritual realm, the angels can see you nga nagasiga ka. The demons can see me nga nagasiga ko. You know why? Because we are identified in the Holy Spirit. Number 7, earnest deposit. Naghatag sa deposito. Okay? Garantiya nga iya kas Ginoo. Wala lang nato ginapatubo. Wala kinahanglan patubuon nato aron nga naay personal effect nato ang relationship with the Lord. Number 8, adoption as sons. Sa panahon nga gi-adopt sa Ginoo, istoryahan nato kadali. Very beautiful ni siya na topic. Kaning adoption ceremony, kung kuha na to ang konteksto sa panahon nga gisulat ni siya ni Pablo, ikuha niya ang writ of privilege sa panahon nga gi-adopt ni Claudius si Nero. Sa panahon na gi-adopt man gud si Claudius si Nero, ang unang gihatag ni Claudius ang singsing. Para nga ipaila sa katilingban nga paggawa sa dito si Nero, ang timailhan sa adoption, katong singsing nga iyang ipakita ang gihatag ni Emperor Claudius. Number 2, gitagaan siya o bodyguard. Pila ka buok? Probably 200 to 800. Yung mga bodyguards. Ato nang i-relate sa spiritual life. Ikatulo, magapanubli siya sa trono ni Claudius. Ikaapat, kung naamay utang si Nero, walay katapos itong giutangan ni Nero nga maningil, kaya gi-adapt na siya ni Claudius. Kung sa ipiktuan ni sa ato ang isip mga nagtuo sa gihimo ni Kristo. Number 1, gitagaan ta og singsing, mao na ang balaan na espiritu, timailhan nga iya kas Ginoo. Number 2, kabalo ba mo nga naatay mga angels? In Galatians chapter 4 verse 2, God has given us guardians. And ang word nga guardians there is epitropos. That's 200 to 800 angels. Nag-istorya ko din sa inyo ang atubangan karon, but in my mind, there are angels right here. So kung ihapon na to, kung na ay gatos kabuok na magtuturo din times minimum 200. So 100 times 100 believers times 200 angels, that's how many? 200,000. 200,000? Dili ko may sa math. Bro, 200,000. That's 200,000 angels are right here. Ikatulo, ingon ni Jesus Christ, siya ang hari, kita pod ang mga hari. He is the king, will be kings in the future. Ikaupat, tanan nga gi-prepare sa Ginoo. Ingon ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us with all the spiritual blessings in heavenly places. Part na siya sa adoption as sons. And then, regeneration of the human spirit. Muna to, gi-regenerate ang human spirit, walang palangit yun ta. Pundasyon niya na sa pagtuon, sa pulong Ginoo. Number 10, we are freed from the curse of the law. O di nakinahanglan nga mag-ihaw ta o tupa para na-exercise ang balaod ni Moses. So, gi-exempt na tayo kay gihuman na ni Kristo. Ingon ni Pablo in Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of all Mosaic law. Pero kung naapay kailang isuon, kinahanglan gid ni follow nato ang 10 commandments. Ingon ni Pablo, pag masipyat ka sa usa ka balaod, sipyat ka tanan. Alright? So we are freed from the curse of the law. We are freed from the slave market of sin. So gi-release na ta. Di na kinahanglan nga maglunang taning sala. Okay? 12. Spiritual death removed.
Okay, wala na yung spiritual death, kaya nabuhi na itong human spirit. And then, sinner citizenship change. Makasala mo kung gihapon ta? Ang difference lang kay ukwaon ko sa Ginoo, ang ako ang citizenship, actually karon dual. Filipino citizen o heavenly citizen. Na pwede din tulo. Filipino citizen, senior citizen, okay, heavenly citizen. Alright? So we are the citizen, na-change ang ato ang citizenship. Number 14, spiritual blindness removed. Number 15, unrighteousness removed. Number 16, condemnation removed. Number 17, alienation removed. Hindi naka-alien sa pamilya sa Ginoo, kay part na gyud ta sa pamilya sa Dios. Number 18, natural status change. Kay Adan, natural ta, pero kay Ginoong Jesus, we are spiritual. You know, taong luwas o nabuhi sa espiritu. Ato gina siyang ginabuhian nga statement. And then, ang kapungot sa Ginoo, dili na pungot ang Ginoo sa ato. Tungod kay, gi-impute na sa ato ang pagkamatarong sa Dios. 20. Nawala na ang enmity, di na po ta padulong sa kalaglagan, gi-transfer na ta from spiritual darkness to spiritual light, who is the Lord Jesus Christ. Next na pundasyon, 23, we are forgiven. Muna, in Colossians chapter 2, verse 13 and 14, ingon niya dito, tanang sala, forgiven na. Unsa naman lang sala nga dili mapasaylo? Sala nga dili magtuo. Of sin, of judgment, and of righteousness. That's in John chapter 16. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to the Father. Of judgment, because ang hari aning kalibutan nahusgahan na. We are cleansed, we are redeemed, we are reconciled. I hope ma-accommodate lang ninyo ang mga words na ito ang na-flash sa ito ang visual aid. Anyhow, kung naamoy chance, pwede gini siya isa-isahon because through time constraint, dili nato ni siya ma-in-id tanan. Okay? Importante lang ang mga vocabulary words. 27, we are justified in the Lord Jesus Christ. We are sanctified in Him. Meaning, diseparate na ta. Kung dati dito ta kay Adan, disanctify na ta sa pulong sa Ginoo. And, of course, ang gihimo ni Jesus Christ, propitiated na tungod kay siya ang huling handog. Siya ang tanging handog. That's the word, propitiated. Huwag mo na atong abogado. Ginoong Jesus. 30, we have the new covenant and we have victory and the angelic conflict. Well, every time we partake the Lord's Supper, the bread and the cup, ingon ni Jesus Christ, no, paghatag niya sa kaning pahimangno sa ilaha. Kung naa may ritual na kinahanglan i-observe, the eating of the bread and the drink of the cup, ato ni siyang i-emphasize kadali. At every time I have to take the Lord's Supper, kabalo mo sa ako sa una-una, because I am or we are experiencing the tactical victory. So every time I eat the bread, I drink the cup, this is my blood. Kita sa mga demons, nahibaluan na sa Ginoo kung asa mo padulong. That's why every time I eat the bread, ang silingi dito sa pulong sa Ginoo, you remember the Lord Jesus Christ in His death on the cross. He was buried, resurrected from the grave. And then, you remember the Lord's death until He comes, kaysa iyang pag-abot, nagtudlo si Pablo, na katong mga demonyo nga nasa atong palibot, every time we present that ritual, ginapaila sa ilaha nga, padulong mo sa kalaglagan, and we will have that triumphant entry. We will have that triumphant entry. That's why, we have victory and the angelic conflict, tungod sa gihimo ni Kristo, pundasyon sa atong pagtulunan. 32, we are ambassadors. Meaning, kung naakay kadagaya sa pulong sa Ginoo, naatay katakos na mamahimong asin, mahimong suga. 33, we are athlete. Pag ingon nga atleta ta sa pulong sa Ginoo, nagadisiplina ta sa atong kaugalingon. Usa sa mga i-consider nato batasan sa atleta. Istoryansa nato kadali si Manny Pacquiao. Sa panahon nga naa siya panagsangka, mureklamo ba siya nga bisag ginahapak ang iyang mga braso? Ingon siya, agay tama lang. Nag-iyanat ba si Manny Pacquiao? Lagi na, hindi budalit ka. Kung kayo siya. Muna, pag nasa sa ring, makita gini mo nga, gigil po kayo siya. Ingana din actually ang dapat nga makonsider na ito isip mga anak sa Ginoo. We are athlete. We are beloved by God.
We are bondslave of Christ. Not my will, Lord, but your will. What else? 36. We are the body of Christ. We are the brethren in Christ. We are invited. And then we responded to that invitation. We are child of promise. 40. We are elect chosen. We have this 41. We have we are escrow inheritor. 42. We are farmer. Meaning sa farmer. Sige na mo sa farmer. Sa buglag liso. Timanin niyo niya ha. Pangutana, asa makita ang salvation or gospel message sa kapanahunan ni Pablo? Asa makita ang gospel message? 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Diretso na sa verse 6. Pag-ingon nga farmer, dili nato trabaho ang pag-convince. Klarohon nato ni. Dili nako trabaho ang pag-convict sa kalag sa tao. Akong buhaton lang is ihatag lang ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 6. Iapil lang verse 6 kay na dito ang proof sa kaso ni Jesus Christ. Kinamag yung mga tao nga, si Jesus Christ nabanhaw. Ipahatag na siya ng teksto. Trabaho sa balaan nga espiritu nga imong ginabayan ug liso sa pulong sa Ginoo ang pag-convince. Iapas na ko ni siya idea. Dinapangita nato ang ulahi nga number sa tao nga mo kompleto sa lawas ni Kristo. Kasi kung makompleto na ang lawas ni Kristo, boom! Mga wala kang tanan aning kalibutan. In Matthew chapter 24, mga first few verses, tanan nga mga checklist na giingon ni Jesus Christ, nagakahitabo sa atong generation. Famines, wars, rumors of wars, kingdom against kingdom, nations against nations. Tanan na siya na sa checklist, pero pangutana, ganun wala akong nag-rapture. It's because kulang pa. Kulang pa ang trabaho sa mangunguma, musabuag, sa list. Tabangan na ito Dili na trabaho ni pastor. Kabalo ba mo ang inyong kaila, dili kaila ni Pastor JD? Ang akong kaila, dili po ninyo kaila. Pero inanta mo, sa panahon na may istorya na ako ang kaila. Or bisang pagdili na ako kaila, if I have the chance. Na one time, nagsakay ako sa tricycle. Istorya ginagmay. Kung sa imong pamilya, kung sa imong trabaho, kung saan imuhan, di kabisihan. And then I get the message. And then somehow, if I have the opportunity to present the gospel, igsoon 1 Corinthians 15, 1 to 6, maurigin siya ang pinaka-importante nga mensahe ng imuhang hinunoon. Kung imong tuuhan, imuhan na siya. Grasya sa Ginoo nga mapadayag kanimo mo ang buhaton sa Dios sa imo. Sa iyang himaya. So again, as farmers, sabog lang ng liso. Okay? Kaya ang Ginoo nang magpatubo ana. 43, we are heavenly citizen. Number 44, we are joint heir of Jesus Christ. Though He was rich, He became poor. Kaya naman, para sa iyahang kadagaya, sa grasya sa iyahang riches, mahimutang dato tungod niya. Ayaw kabala ka, wala kayo sakyanan. Ayaw tanawon imong kaugalingon sa uban na tao. Ang tanawon nimo nga naa kay sweet fellowship with the Lord, makita nato na siya later sa ika-7th floor. So we are joint heir. Number 45, we are living stone. We are ministers. Pag-exercise sa atong gift of grace function. We are new creation. 47. 48. We are priests. O, tingnan natin kaganina. 49. We possesses eternal life. 50. We are righteous. We are saints. We are adopted son of God. 53. We are son of light. 54. We are soldiers. Kung ako na ko, i-emphasize na ko ng duha. No? We are students and then 50 na bali. 55, 56, 57. Pag ganina lang ako na siya, giyan naman good. But istoryahan natin ng servants and stewards. Ibutahan sa inyo ang notebooks. In 1 Corinthians chapter 4 verse 1. Iyan ang dimension una ang servant. And then ang sunod is stewards. Kaning servant kaya dimension din ha, this is not doulos. Duha ka klase nga servant. Para ipahimutan nato sa akong una-una. Ang unang nga servant is doulos. Doulos means wala tay atong kaugalingon nga pagbuot. That's doulos. Kaya kining gigamit niya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1, ang gigamit niya nga word is huperetes.
And huperetes means we are ministers of the gospel. Unang si Pablo, lakaw din siya. Pagkahuman siya nga nagtuon, gi-learn niya ang doktrina, una-una ni Kristo, gi-understand niya, gituuhan niya. Sa panahon na gituuhan niya, iyan ang gina-aplikar una sa iyang lugar, sa Tarsus. Pagkahuman nga gi-aplikar na niya for 10 years, nag-travel na siya. Kalami. Travel siya dito. Sa iyang pag-travel, na siya yung mga tao nga matabuan. So yan gihapon, ikapi na to ang gihimo ni Pablo. Sa panahon nga naan natay kadagaya sa pagtulunan sa Ginoo, kung mag-travel man ka gikan dinhi ato kas malita, akong pag-ampo ka mahimo tang sensitive. Sensitibo sa kung kinsa man nagapangita sa pulong sa Ginoo. So again, the word there is servants or huperetes. And then stewards, finally stewards. Ang gigamit niya ng word is oikonomos. Kapag mo sa word ng oikonomos, it's like warriors. Defender of the gospel. Kay daghan kayo og mga fake. Taas sa mga kamot, igsoon o garidri sa altar. Huwag kayong ginunag panawag kanimo. Huwag ang Diyos na higugma pa kayo ni mo na igsoon kung ikaw naghibnuso sa iyo. It's not about it. You have to defend the gospel. You just believe. Believe that Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried 3 days after resurrected from the grave. Stewards, oikonomos, defender of the gospel. That's the foundation. Pundasyon pa lang ta. Napat tayo first floor, second floor, third floor, fifth floor, and then hangtod sa 7th floor. So, padaganan na nato. First floor, kaya napatindog na nimo, nabutang na ang pundasyon, ipatindog na ang first floor. Sa first floor, mao ni siya ang idea, mao ni siya ang thought process na kinahanglan nato masabtan. Okay? Number 1, rebound and recovery. Kaya kung dili ka mo rebound, kung naa kay sala sa huna-huna, pamulong, pamuhat, dili gyud mahimong aktibo ang pagpanudlo sa balaan nga espiritu. Mong kinahanglan gyud ang 1 John chapter 1 verse 9. Sunod, sa first floor, actually upat siya kwarto. Ang ikaduhang kwarto, doctrinal drills. Meaning, kaon ka Lunes, kaon ka Martes, kaon ka Miyerkules, kaon ka Huwebes, kaon ka Biyernes, kaon ka Sabado, kaon ka Domingo. Ayaw papyasa nga dili ka makakaon sa pulong sa Ginoo. Busy man ko. Nga naman dahil, kung nagaluto ka, dili ka ka-play og lecture ni Pastor Danny. Nga naman dahil, kung nag-drive ka, dili ka pwede nga mag-play sa imong car player o kanang lesson. Kabalo pa mo nga kung pananglita, nagapaminaw ka og lecture, bisan pag dili tanan usa ka oras ang imong nakuha, pero kung naa kay 2 minutes nga gipaminawan, kung naa siya gitudlo nga 2 minutes nga bago sa imong hindulungo, and then moingon ka sa imong kalag, ana dayto. Pag mag-ingon gani kag, mo day na, bam! It is with you throughout all eternity. Mao na nga, dili na ako ginausikan kung naa ko'y chance, bisan pag busy sa balay, si nanay, when we had the chance to play our lecture, our pastor teacher, play lang na siya na because kung naa ko'y nakuha in 5-minute time sa iyahang 2 hours na teaching, kung naa 5 minutes nga niingon ko, tama, no? Kadali lang, biyasan ako niya akong ginahimo, dagan sa Bible. Saan siya? Okay mo, dahin. Ano yung pagpasabot? Ang kalindot pagid karon kay, kining ato ang gina-capture na video. Pwede nimo i-stop, i-pause, rewind, replay, para makuha nimo ang pagtulunan ng gipaminawan. Doctrinal drills is like si Kobe Bryant. Ingon sa mga kauban ni Kobe Bryant sa Team USA. Wala ba na siya gikampoy? Bago lang manahuman ang atong dula. Imagine na pagkahuman sa dula, balik sa court. Tapos, wala na po. Mukhaon, matulog. Pagkahuman na matulog, mana na-challenge sila LeBron James. Mana gitawag siya nga Black Mamba. Kaya iyang batasan sa dula sa basketball, tanan tulog pa, pero si Kobe Bryant, tuwa na sa court. Layup. Gina-harness ang iyang mastery sa iyang left hand, sa iyang right hand, sa iyang mga quick moves. Because again, kung ato na siyang i-apply sa spiritual na pamaagi, nagahimo og drills.
Grace function. Sabtan na nato ni siya. From common grace to dying grace. So from common grace to saving grace to efficacious grace to logistical grace alpha. Ato na lang siyang dalion kay para somehow kung gusto niyo siya na maisa-isa na i-chance si Pastor JD nga lecture ni sa inyo ha. Logistical grace bravo, and then we have what we call dying grace. Kung daghang tao hunahuna gikan sa pulong sa Ginoo, maparehas ta sa kay King David. Though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. And who is that thou art with me? The Word. The Word is here. The Father is here. Jesus Christ is here. The Holy Spirit is here. Maunang profound ang statement dito sa Hebrews chapter 13 verse 5. Write it down. Hebrews chapter 13 verse 5. Kung saan promise sa Ginoo sa ato I will never leave you nor forsake you. So grace function, and then feeling by means of God the Holy Spirit. Ang imuhag yung action lang, positibo ka. Meaning, gigil ka, uhaw ka, gutom ka, uhaw ko, gutom ko, sa pulong sa Ginoo. And technique. Gusto niyo technique? Anong technique? In my lifetime today, ingon ako, starting katong this year, January 2, ingon ako, I have to get 700 hours of instruction. So kung imo i-calculate, that's 1 hour and 45 minutes in a day. Grasya sa Ginoo, sa panahon naghihimo nato ni siya nga technique. Atong ginabuhat is every time I wake up in the morning, I take my bath and I have to spend time in sitting down. Grasya sa Ginoo sa ato ni siyang gina-compute. Nag-more than akong 700 hours. I already garnered 920 hours of instruction. So ang technique is, i-set lang ang goal. You set the goal. I-set ang goal para nga mahimong, matudloan nimong imong kaugalingon sa pag-kaon in the midst of God the Holy Spirit. So that's first floor. Ato ta sa second floor. Ang second floor is actually personal sense of destiny. Ang personal sense of destiny, kasabot kita mapaingon tas makalangit. So ang second floor, the entire area, mora na siya ang function room. Kung kanang function room, mora ibutang dito ang imuhang sense of destiny mo nang nabay marathon runner on your mark, get set, go. Pagdagan niya nabay nga na. Asa siya nag-focus? Gold. Gold, silver, precious stones. Gold is the mind of Christ. Silver, I believe, if you have shared the Word of God to someone, tagaan ka of silver. Precious stones, balikon ako ni siya. Kung gimaster nato ang love, that's the mind of Christ, joy, ang kalipay, ang peace, ang patience, ang kindness, ang goodness, ang gentleness, ang faithfulness, ang self-control, idungag na nato ang gingon ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 2, humility. Sa napulo ka, kinaiya. Istoryahan daw Ginoo asa ka mag-start. Asa ka huyang, pasensya. Asa ka huyang, kalipay. Talk to the Lord. Because the Holy Spirit, who is our coach, who is our master, in Galatians chapter 5 verse 25, kay nabuhi mo sa inyong espiritu. Because you are now alive in the human spirit. You walk after the Holy Spirit. Pag ingon niya nga walk, subjunctive mood. When you say subjunctive mood, gihatag niya sa tuwa ang option. Mula ka ba sa giya sa balanga espiritu or dili. So kung ingon ka nga, Father, test me in my patience, I will tell you. Tagaan yung kaglimpak na sitwasyon na mahimo kang mapailubon. Sige daw, patience Tuesday. Pero pag may tapos apil ang iro. Dapat pagsulod mo sa imong kwarto, magkatawa ka sa imong kaugalingon kay sipiat ka sa training. But I tell you, dili mo undang ang Holy Spirit sa paghatag ng training. Ipakita niya na sa imong Wednesday. Pagkasuko mo, dili na ako. Muingon lang Ginoo sa ima. Good. Good. That's rewardable in eternity. Isa gusto mo, faithfulness, ang iwas Ginoo. Asa ka huyang? Kalipay? Kasi,
Na ang mga believer karon nga bitter kayo. Bitter, di na kay bitter, bitterer. Negatibo. Pero kung nakita nimo mao na siyang imuhang weakness, pangayowa sa ginawang training, nga mahimo kang imbis nga bitter, mahimo kang joyful. And every time you see things, makaingon ka nga, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. That's why you can say, in everything, give thanks. Again, personal sense of destiny. That's second floor. Let's go to the third floor. Di buyan ka ganina nga statement ni J. Pablo. Relax mental attitude. Pero napay pangutana sa inyo ha. Kung ignorante ka sa pulong sa Ginoo, mag-relax ka dili. Basi una ka magpanik. Linom, asan? Dito na gan. Pero kung naglinom, Lord, kung kuha naman gindi mo ko karon, so be it. And it requires pagpakalma gikan sa pulong sa Ginoo. That's the third floor. Tama ba? Third floor, yes, third floor. Relax mental attitude or faith. And faith here is pagtulunan, technique that you can rest in the Word of God. Fourth floor. Upat ni siya. Fourth floor, i-remind nato ang atong kaugalingon aning spiritual self-esteem. Kasi kung sa ganitong greatest commandment, you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind is imagination. Na istorya sa nato kadalang imagination. Kung saan nato gina-imagine? Yuta? Saan gina-imagine? Kwarta? Hangsindo? Posisyon? Na ako'y principle nga ihatag sa inyo ha. Ayaw pangita ang yuta. Ayaw pangita ang kwarta. Ayaw pangita ang posisyon. Kabalo sa inyo pangitaon? Ang pulong sa Ginoo. You find the giver of the blessing. Kasi kung kita na sa Ginoo nga you are trained, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, and humility. Pag nakita niya nga busilak ang imuhang kinabuhi, i-allow niya nga mahimo kang asin, i-allow niya nga mahimo kang suga kung asa man kaniya dadon. Madabaw man na, majensan man na, Macagayan de Oro man na, Mabisayas man na, mamalatan niya ang palas na. Bisang pag nag-istoryahanay sila dito ilang flood control, pero kung tuwa ka dito, dili ka masilaw sa sapi nga ilang ipadayag din. Because in your heart, you are the light and the soul of the Word of God. So personal love with God the Father, so you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ayaw hulata nga mabulag ka usa ka magbasa sa pulong sa Ginoo. Remember Ecclesiastes chapter 12. Remember your Creator in the days of your youth. Yung magtigulang na ka, di ka nakakita mo pa itong panahon nga maghimo ka magbasa. No, don't do it. Sa ato ang mga young people today, you are so blessed. Although naanay mga bago lang, mga senior na ito, nga bago lang nakapaminaw sa pulong sa Ginoo, or probably ulahin nga nakapaminaw sa pulong sa Ginoo, it's okay. Importante lang nga, i-incorporate mo ang batasan na gigil ka sa pagkaon, pag-inom sa pulong sa Ginoo. Pero I'm speaking about the youth, young people. Daghan kayo gina-offer ang yawa in our time today. Kabalo mo sa iyang mo nagagamiton? Cellphone. Pag dili ta maabtikon nga magdisiplina sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili nato ni siya ma-accomplish. So personal love to God the Father, who is the author of the plan. And the next nga room, preoccupation with the mind of Christ. Dapat sensitibo ta, aware ta kung sa atong i-aplikar nga huna-huna ni Kristo. And then actively, we walk in the sphere of God the Holy Spirit. Sa panahon nga gibautismohan si Jesus Christ, pag-ahon sa iya, unsa ang tingog nga nabatian sa mga tao nga tuwa dito? Tingog nga gikan sa mga langit, "This is my Son." And that Son is the Word today. In John chapter 1 verse 1, Jesus Christ is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In whom I am well pleased. So kung daghan ta huna-huna kaalam ni Kristo,
na kay katapos sa paglakaw in the sphere of God, the Holy Spirit. Mao nang humot kahit ang halag sa atubangan sa Ginoo. Dungag na nato ni, mabit ang giingon gid ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2. Kisa naka-memorize. In Romans chapter 12 verse 2 yun niya, do not conform any longer to the pattern of this world. Daghan kayo mga tao karon nga busy sa pagpangita og kwarta. Kinahanglan mo ni akong career. Kinahanglan mo ni ako ang sundol. Kinahanglan nga mahimo kong birsa nga engineer. Kinahanglan nga mahimo kong mamaayo nga doktor. Pangutana, kung naamay usa ka tawo nga maayo nga doktor, pag namatay siya, siyempre ilubong siya, tama? Kung Kristohanon siya, matubang siya kay Kristo, makaingon ba siya kay Kristo nga, Lord, doktor ko. Lord, dito sa Malaway, ako itong nag-design sa ilahang tulay. Makapanghambo ko siya tatubahan sa Ginoo. Never. Mao na kung naaman tayo investment, kabalo mo, i-encourage na mo. Sa matag karunugon niya, ginaawhag mo sa inyong matutudlo, aring dapita, Pastor JD, kung naipagtuon, make it a point to sit down and study. Sit down and study. Isinsil ang pulong sa Ginoo. Dili sa inyo ang magtutudlo, dili sa ako magtutudlo nga tao, kung dili sa balaan nga espiritu nga mao ang magkuyog sa tuwa. Walking in the Spirit of God, the Holy Spirit. Fifth floor. Spiritual autonomy. Sa spiritual autonomy, this is ang next na verse. You should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And then, you should love your neighbor as you love yourself. Yeah. So, importante na ikaw po, pununin mo ang imuhang una-una sa pulong sa Ginoo para na ang next ka kwarto, you have personal love towards loved ones, especially the members of the body of Jesus. I forgot this to put in my, ato sa kadali ang 1 Corinthians. You go to 1 Corinthians. This is the first time atong tanawon ni siya. Basi man good, atong mapasagda ng atong igsuon nga yung kag full team war man na siya, di ko ana. But you have to read this. 1 Corinthians chapter 12. Adto ang verse 22. Ano? 1 Corinthians chapter 12 verse 22. English, just follow me silently. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. Meaning, kung nagtuon tas pulong sa Ginoo, bisang pag-unsang estado niya sa ato ang tigom, ato gina siyang hatagan og bili. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo nagpahimutang kanato nga dili na siya walay pulos sa lawas ni Kristo. Part na siya sa component sa lawas si Ginoong Jesus. Okay? So personal love toward loved ones, especially the members of the body of Christ. And then impersonal love to all humankind as we find the last number to complete the number of the body of Jesus. Kung sa inyo ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 10. Dili ta nakigbisog sa lawas ug unod. Ang atong kontra, ang yawa, kauban sa iyahang skema. Muna na, tabangan nato ni siya. Tabangan nato ni siya. Kung saan tabangan? You should share the gospel. Kay basig, 5 na lang ang kulang. Nya wala dito sa mga pulong-ulok. Nya you have to be sensitive. Basig ko niya ugma na kay makatapad nga imong classmate. Sa bus, kay ulit ka og Davao. Ayaw gyud panaog sa bus kung dili ka makashare. O bisag ilabay man lang ang 1 Corinthians 15. Kaya nga naman, ang idea is, we are finding the last number of the body of Jesus. Kaya nga ang idea is, dili man putol og kamot si Jesus Christ. Dili man siya putol og tudlo. So kung ang kulang na lang is ang kuko, o posible ka kung imong makatapad sa bus, yung masyaran lang sa 1 Corinthians 15, 1-6. Pag nag-respond do siya, pag makumpleto ang lawas si Ginoong Jesus, boom! We will be gone. We will be gone. Okay. 6th floor. Wow. 6th floor is actually maximum spiritual maturity. You have the capacity, nakay capacity for life. Pag maingon nga kapasidad sa kinabuhi,
Ingon ni Pablo sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 10, na somehow, kung naatay capacity sa kinabuhi, even in your weakness, uyang maning lawas. Kaya dahil makapoy, kaya kulang og vitamins, dahil sakit-sakit, padayon na kami hapon tungod kay nakasabot ka nga ang purpose sa Ginoo nga nang nakakadinhin ako din is to glorify Him. Mahimo lang na siya nga reality. Ingon ni Pablo, you had been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. That's 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Bisang pag naay kahuyang ning akong lawas, kay nakasabot kung akong existence is to glorify Him, kabal mo sa buhaton ako, tuon lang. Kaya ang makahatag kahalamutan sa tubangan sa Ginoo is ang abunansya sa pulong sa Ginoo nga na-instill sa akong nauna. So whether sa capacity sa kinabuhi, whether in our weakness, kinsa nakasuway sa inyo nga insulto? Na-insultohan na ba mo? Doktrina! Sige na nag-doktrina! Alam sa kasabot. Pero wala ito nag-ingon nga ma-discourage ta. Insulto, kalisod, gaulan, slide, lockout. Sakit. Wala ka undang. Because we have the capacity for life. Persecution, ang ingon ni Pablo, no death, nor life can ever separate us from the love of God. Weakness, insults, hardships, persecutions, and then number 5, calamities. Ano sa maning calamities? It includes death. Pwede nga naligid ang multighab. Kung gisumpayan ang kinabuhi, grasya sa Ginoo na di-allow niya tungod kay ang gusto niya ang iyang anak nga nabuhi pa magtuon sa pulong sa Ginoo. Pero kung may mamatay man, ato ang closest in our family, ato ning dawaton kay natay capacity. We have this maximum spiritual maturity. Kaya nasabtan nato ang kinabuhi. And then finally, final stretch. 1 hour and 5 minutes ako nag-istorya. Gigamit kanina ni Pablo Pablo. Alright, ang word na invisible heroes. Pag-ingon nga invisible heroes, champion ta as priests, champion ta as ministers, champion ta na athlete, champion ta na student, champion ta na ambassador, champion ta na farmer, champion ta na servant, and stewards. You go to 2 Corinthians. Wala na ako nabutang nila. 2 Corinthians, chapter 6, verse 9. Sabi ni Pablo, bisang pagdili ta inila, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as punished and yet not killed. Pag-ingon nga, bisang pagdili ta inila, pero inila ta. Dili inila, tapos inila. Confusing man eh. Actually, dili ta inila sa tao. It's like, kung ako mo atos malita, wait, wala ka ila sa kuha. Or vice versa, kung kamo mo ato dito, sa mo ang lugar, wala ka ila sa imuha. Pero kabalo mo, sa spiritual paradigm, pag nahimo tang champion, ang real scenario sa korte, ang buhaton sa Ginoo kay Satan. Kay everyday tuwaman siya. In Revelation chapter 12 verse 10, day and night, gina-report niya ang account nato dito. Kabalo sa buhaton sa Ginoo kay Satan, ano niya? What again is dito ba? Kita ni Miss Clark? Nga nung kaya ni Clark, nga tao siya. Ikaw ang pinaka-gwapo, pinaka. Pero tuldo ang dako man ang paadto ka sa lake of fire. That's why again, when we reach this invisible heroes na status, having heavenly wisdom, istorya na nato na ganina, epinosis and Sophia, and sharing the happiness of God, you become a friend of God. This is the goal. This is the prize. This is the prize of the higher calling of God. So that's the 7th floor. So first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor, seventh floor. This is actually the edification complex of the soul. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kung saan Abson, 7th floor. Ayaw pabilin sa first floor. Kung sa lumba pa, balik ko na to dito, ayaw pabilin sa get set.
Get set, wagi go. Right? Let those of us who are mature think this way. So, mo na siya dapat ang preoccupation of the mind. Kung gitagaan ta og Lunes, kaon. Kaon sa pulong sa Ginoo, inom sa pulong sa Ginoo. To God be the glory. So, salamat kayo sa taong panahon. It's my prayer that you have learned today na after mangulit me, ang Ginoo ang nahibalupod sa inyong status, ang ako ang pag-encourage kaninyo, padayon lang. Bisang pag-unsa ka lisod, naatas sa home court advantage ni Satan. Ihatanan. Mao nang dili gid sa gusto nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Pero kung nakatuon ta sa pulong sa Ginoo, mao ni atong gahom nga gamiton sa ato ang matag adlaw pagkinabuhi. Let's close in a word of prayer. Hinaot pang taamahan nga imo silang i-challenge sa ilahan na paminawan karon na buntag. It's not about the human teacher, dili ako, walay laing makapasigarbo niini. Apan si Pablo nag-istorya gyud nga kung mahingkod ng imong mga kaanakan, kung naa may tawo nga magpahambog, makapanghambog siya sa tubangan sa Ginoo nga siya nakaila sa Dios, nga siya ang Dios nga abunan siya sa hunahuna, the steadfast love, na ay pagkamatarong o na ay faithfulness. So salamat kay Ginoo sa mga pulong among nabatihan karon, nadunggan karon, ginaot paunta ang maghatag ni gatong, maghatag ni gasolina sa ilahang kailagluman, kaibuturan sa existence sa inyong mga kaanakan. Na bisag unsa ka kapoy, unsa ka hago, unsa ka lisod, kung unsa man ang ibutang ipial sa mua, kung dili siya maghatag og among ikapandol, kung dili we just run the race. We need to push ourselves, looking to that glorious assurance, the Lord Jesus Christ, who is the finisher of our faith. So, salamat kay Ginoo sa akong mga kaigsuunan dinhi sa Lagumit, I believe Upper Lagumit, and sa ilahang kinabuhi usab nagapadayon sa pag-ila na naay Dios nga nagapanag-iya sa among matag sa kinabuhi. For your glory and for your honor, sangat namo sa imong tanan in Christ's name. Amen. Salamat o maayong buntag. Nay. Bro.